Noong gabi ng Lunes, Disyembre, taong 2017, halos wala ng sasakyan sa Dagupan City. Bandang 2:00 ng madaling araw, isang Toyota Innova ang bumibiyahe sa kahabaan ng MacArthur Highway ng lungsod. Nasa loob ng sasakyan si Veronica Sarmiento at ang kanyang anak. Tahimik lang silang dalawa at pareho silang may iniisip habang bumibiyahe. Pero pagdating ng Toyota Innova sa traffic light, bumagal ito. Biglang may dalawang motorsiklo na lumapit. Isa sa kaliwa at isa sa kanan ng sasakyan nila. May bumabang lalaking nasa kanan na naka-helmet. Sabay basag nito ng salamin ng sasakyan sa passenger seat sa harapan. Kasabay nito, bumaba rin ang isa pang lalaki sa kabilang motorsiklo at lumapit sa nabasag na salamin. 3 bala ang tumama kay Veronica. Mabilis namang umalis ang dalawang nakamotor matapos ang nangyaring pamamaril. Nang makita ng kanyang anak ang nangyayari, nagpa siya itong pumunta sa pinakamalapit na ospital. Umiiyak habang nagdadrive ang anak ni Veronica. Ngunit noong umabot na siya sa ospital, hindi nagtagal ay namatay rin si Veronica. Hindi na siya naisalba. Kaya naman pagkatapos nito, bago pa mag-umaga, mabilis siyang pumunta sa Dagupan City Police Station. Pagdating niya roon, hingal na hingal niyang isinumbong ang nangyari. Agad namang kumilos ang mga pulis na naka-duty at bumalik sila sa lugar ng pinangyarihan upang simulan ang investigasyon para mahuli ang mga bumaril kay Veronica. Dito nagsimulang lumabas ang maraming tanong. Sino ang pumatay kay Veronica Sarmiento? Bakit siya ang target? Hindi ordinaryong tao si Veronica Sarmiento. Kilala siya sa Dagupan City. Marami siyang connection at marami rin siyang ari-arian. Kaya nagtaka ang lahat kung paano nangyari ang ganoong klaseng pag-atake sa isang mataong kalsada. Noong una, ang iniisip ng karamihan ay baka may matagal na siyang kaaway o baka may kinalaman ito sa negosyo. Pero habang tumatagal ang investigasyon, isa-isang lumabas ang mga ebidensya. Sinuri ng mga pulis ang mga CCTV camera, call records, location data ng mga cellphone at iba pang ebidensya. Habang dumarami ang nakukuhang impormasyon, unti-unting lumabas ang totoong nangyari. At ganito ito nagsimula, mga kaibigan. Sa syudad dito nakatira si Veronica Sarmiento. Simple siyang makitungo sa ibang tao. Malinaw siyang magsalita at maganda ang kanyang pangalan dahil sa sarili niyang pagsisikap. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay may negosyo ng hardware at construction supplies. Mayroon din silang mga paupahang commercial building at apartment sa Dagupan City. Maganda si Veronica, matalino at marunong sa negosyo. Nagpakasal siya sa isang building contractor na si Victor Sarmiento. Noong una, maayos ang kanilang pagsasama. Nagkaroon sila ng 2 anak. Una nilang naging anak ang kanilang anak na babae na si Kiara. Pagkatapos, ay isinilang ang kanilang anak na lalaki na si Ninatan. Sa simula ay maayos ang lahat, pero habang lumilipas ang panahon, palaging nagkakaroon ng maliit na pagtatalo ang mag-asawa. Unti-unti, itong lumala hanggang sa nauwi sa hiwalayan. Pero walang divorce sa Pilipinas, kaya annulment lang para sa kanilang dalawa na nakabase sa Family Code of the Philippines. Nang matapos ang proseso ng hiwalayan at pinal na ang annulment o final na ang Declaration of Nullity, ipinagkatiwala ng korte kay Veronica ang pag-aalaga sa kanyang 2 anak. Si Kiara at ang kanyang nakababatang kapatid na si Nathan ay nanatili sa kanya. Sinabi ni Veronica na sisiguraduhin niyang hindi magkukulang ang kanyang mga anak sa kanilang pamumuhay. Nagbigay rin ang kanyang dating asawa ng malaking halaga ng pera para sa gastusin ng mga bata. Pagkatapos nito, lumipat si Veronica sa bahay ng kanyang ina na si Lourdes Sarmiento sa Dagupan City. Muli silang nagsama sa iisang bahay. Pero iba na ang sitwasyon. Noong bata pa si Veronica, ang kanyang ina ang nag-aalaga sa kanya. Ngayon naman, si Veronica na ang nag-aalaga sa kanyang ina at sa kanyang 2 anak. Nang mamatay ang kanyang ama, napunta kay Veronica ang malaking bahagi ng ari-arian ng kanilang pamilya. Pero kasabay ng pagdami ng kanyang yaman, ay ang pagdami rin ng kanyang naging problema at kalungkutan sa pamumuhay.
Naging abala siya sa pagpapatakbo ng hardware at construction supplies ng kanilang pamilya at sa pamamahala ng kanilang mga paupahang gusali at apartment. Pagkatapos ay bumili siya ng bagong 3 silid na kondominium sa Dagupan City. Inisip niya na doon na siya magsisimulang muli. Hanggang sa isang araw, pumunta siya sa isang supermarket kasama ang kanyang anak na babae na si Kiara. Malapit sa supermarket ay may bagong bukas na gym. Salamin ang paligid nito at malakas ang tugtog sa loob habang maraming taong nag-iihersisyo. Doon niya unang nakita ang gym instructor na si Adrian Mansot. Malakas ang katawan nito, masigla, at may kumpiyansa sa sarili. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ring mag-gym si Veronica at kumuha siya ng membership. Noong una, tungkol lang sa kalusugan at pag-eehersisyo ang kanilang usapan. Pero habang tumatagal, mas naging malapit sila sa isa't isa. Naging bahagi na ng araw-araw ni Veronica ang pagpunta sa gym. Minsan treadmill, minsan yoga, at minsan ay nagsusumba din siya. Madalas ay nakikipagkwentuhan siya kay Adrian. Habang tumatagal, ikinuwento rin ni Adrian ang tungkol sa kanyang buhay. Sinabi niyang simple lang ang kanilang pamilya. Kasama niya ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae. Unti-unting naging komportable sila sa isa't isa. Pagkatapos ng kanilang workout, madalas na niyayaya ni Adrian si Veronica na magkape o di naman kaya ay magmerienda sa labas. Hanggang sa parang si Adrian na ang naging sandalan ni Veronica sa kanyang kalungkutan. Magaling kasing magsalita si Adrian, mabola at napapatawa niya si Veronica. Hanggang sa wala nang nangyaring ligawan ay naging sila na nga at nagkaroon ng relasyon matapos may mangyari na sa kanila sa kama ni Adrian. Sabik sa kama si Veronica kasi nga matagal na rin itong hiwalay sa dating asawa. Noong panahong iyon, nasa 40 taong gulang si Veronica. 19 na taong gulang naman ang kanyang anak na si Kiara, habang 17 taong gulang ang kanyang anak na lalaki na si Nathan. Si Adrian naman ay nasa 32 taong gulang. So mas bata ito at mas masigla kaysa kay Veronica. Dahil sa kabaitan at pagbibigay ng kaligayahan ni Adrian sa kama kay Veronica, nang tumatagal ay nagsimula nang ipahawak ni Veronica kay Adrian ang ilan sa kanyang mga negosyo at mga ari-arian. Lumipas ang panahon at unti-unting naging bahagi na ng kanilang bahay o pamilya si Adrian. Sa mga panahong na iyon, nagsimula ng humina ang kalusugan ng ina ni Veronica na si Lourdes Sarmiento. May diabetes siya at mataas ang kanyang presyon. Palagi siyang umiinom ng gamot at madalas din siyang nahihilo. Isang araw, bigla siyang nahilo sa loob ng bahay at bumagsak. Agad siyang isinugod ni Veronica at ni Adrian sa pinakamalapit na ospital. 3 araw siyang ginamot, pero kalaunan ay namatay rin si Lourdes Sarmiento. Malaking dagok yon kay Veronica. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang nag-iisa. Lalong naging tahimik ang bahay matapos mamatay ang kanyang ina. Sa panahong iyon ay lalo namang naging malapit at tumibay ang relasyon nila ni Adrian. Kaya makalipas ang ilang buwan pagkamatay ng ina ni Veronica ay nagpasya silang magpakasal. May ilang kamag-anak ni Veronica ang tumutol sa kanilang relasyon at may kaya rin sa buhay ang mga iyon. Sinabi nilang baka pinipirahan lang siya ni Adrian o ginagamit lang si Veronica. Pero hindi niya pinakinggan ang mga payo nila. Noong unang bahagi ng taong 2015, ikinasal sila sa isang maliit na seremonya sa isang simbahan. Wala itong malaking handaan. Wala ring maraming bisita. Isang simbahan lamang, 2 saksi, at simpleng seremonya. Pagkatapos ng kasal, tuluyan nang lumipat si Adrian sa kondominium ni Veronica sa Dagupan City. Ilang buwan matapos silang ikasal, mas lalo nang nakikialam si Adrian sa pera at mga ari-arian ni Veronica dahil legal na asawa na nga siya. Unti-unti ring lumaki ang impluwensiya niya sa bawat desisyon ni Veronica. Siya na ang nagbibigay ng payo kung anong lupa ang ibebenta. Siya rin ang nagsasabi kung ano ang bibilhin at kung anong transaksyon ang dapat ituloy o ihinto. Noong taong 2016, nagbukas si Adrian ng sarili niyang gym gamit ang pera ni Veronica dahil iyon ang hilig at trabaho niya.
Masaya si Veronica dahil akala niya ay may maayos ng direksyon ng buhay ni Adrian. Masaya silang nagsasama kasama ang dalawang anak ni Veronica. Parang naging ama na rin ng dalawa si Adrian hanggang sa bigla na lang dumating ang gabi ng Disyembre. Bandang 1:45 ng madaling araw, sinabi ni Veronica sa kanyang anak na gusto niyang mag-drive sandali. Kapag masyado siyang abala sa negosyo, madalas siyang lumalabas sa gabi upang makapagpahinga ng isip. Sinabi naman ni Kiara ipagdra-drive na lang niya ang kanyang ina. Umupo si Veronica sa harapang upuan ng sasakyan. Ang kanyang anak na si Kiara ang nagmamaneho ng sasakyan. Ang kanilang driver naman ay nasa likurang upuan. Habang papalapit sila sa traffic light, bigla silang pinalibutan ng mga motorsiklo. Pagkatapos ay nangyari ang pag-ataking nauna. Pinaril si Veronica ng mga nakamotor at ayon sa investigasyon ay hindi lang pala dalawa ang humarang, kundi 4 na nakamotor ang mga iyon. At bandang 4:15 ng madaling araw, idineklara ng mga doktor na patay na si Veronica Sarmiento. Sa labas ng ospital ay tahimik na nakaupo ang kanyang anak. Ilang sandali pa ay dumating ang mga pulis mula sa Dagupan City Police Station. Isinara nila ang lugar ng krimen upang masuri ang lahat ng ebidensya. Bandang 7:00 ng umaga ay naitala ang unang reklamo sa pulisya. Ang pahayag ng anak ni Veronica na si Kiara ang naging unang basehan ng investigasyon. Kumalat ang balita sa mga kamag-anak ni Veronica. Sa morgue na nga nila nakita ang kanyang katawan. Ngunit noong panahong iyon, iisa pa lamang ang malinaw na ebidensya ng mga pulis. Ito ay ang CCTV camera na nakatutok sa traffic light kung saan nangyari ang pag-atake. Paulit-ulit nilang pinanood ang video. Doon nila nakita ang Toyota Innova ni Veronica. Habang pinapanood nila ang footage, may napansin silang mahalagang detalye. Ang lalaking nakasakay sa isa sa mga motorsiklo ay bahagyang itinaas ang kanyang helmet habang tumatakas. Dahil doon, bahagyang nakita ang kanyang mukha. Kasabay nito, nagsagawa rin ng forensic examination ang mga eksperto sa loob ng sasakyan. Kinolekta nila ang lahat ng maaaring maging ebidensya. Isa sa mga nakuha nila ay isang balot ng SIM card. Kinabukasan, muling kinausap ng mga pulis ang anak ni Veronica. Ikinuwento niyang lumabas lamang silang mag-ina upang mag-drive nang biglang harangin ang kanilang sasakyan. Pagkatapos ay binasag ang salamin. Tapos binuksan pala ang pinto saka binaril ang kanyang ina. Sa bilis ng pangyayari ay hindi daw nakita ni Kiara ang lahat dahil sa takot sa pangyayari. Dahil parang may kinuha pa ang mga lalaki sa sasakyan. Hindi rin nakalaban ang driver nilang kasama na nasa likod kasi tinutukan din siya ng isa pang nakamotor ng baril. Sinabi rin niya na nawawala ang cellphone ng kanyang ina. Dahil dito, agad na sinubukan ng mga pulis na hanapin ang lokasyon ng cellphone. Lumabas sa records na aktibo pa ang telepono bandang 2:21 ng madaling araw. Ang huling signal nito ay nakuha mga 500 metro mula sa lugar ng pamamaril. At matapos mapag-aralan ng mabuti ang CCTV footage, nakilala ng mga investigador ang lalaking bahagyang nagtanggal ng helmet habang tumatakas. Kinilala nila itong si Renz Bautista at kalaunan ay nalaman din nila na dikit ito sa pangalan ng pangalawang asawa ni Veronica na si Adrian Mansot. Gym staff pala ni Adrian si Renz Bautista. Dahil dito, nagpasya ang mga pulis na magsagawa ng operasyon sa gym ni Adrian. Sa paghahalughog ng mga pulis, may nakita silang 2 cellphone sa locker ni Adrian sa gym. Isa sa mga cellphone ay kay Veronica. Nakakita rin sila ng isang jacket na may mantsa ng dugo at isang bakal na pinaniniwala ang ginamit sa pagpasag ng salamin ng sasakyan. Natagpuan ang bakal malapit sa isang drainage. Nang suriin sa laboratorio ang jacket, tumugma ang DNA na nakuha rito sa ddNA ni Veronica Sarmiento. Sinuri rin ng mga pulis ang call records ni Veronica. Napansin nilang madalas silang mag-ausap ni Adrian tuwing gabi. Pero ilang linggo bago ang pagpatay, biglang nabawasan ang kanilang mga tawag.
Mayroon ding ilang prepaid na numero na paulit-ulit na tumatawag kay Veronica. Isa sa mga numerong iyon ay pag-aari pala ni Renz Bautista. May isang junior trainer ang nagsabi na matapos magsara ang gym noong gabing iyon, ipinatawag sila ni Adrian. Napansin niyang kinakabahan ito. Sinabi rin niya na ipinahiram ni Adrian ang kanyang motorsiklo sa isang kaibigan noong gabing nangyari ang krimen. Ang motorsiklong iyon ay isang Yamaha at ito rin ang motorsiklong nakita sa CCTV footage. Dahil sa mga ebidensyang ito, nagsimulang lumabas ang tunay na nangyari sa likod ng krimen. Agarang ipinatawag ng mga pulis si Adrian para sa investigasyon. Sa una, sinabi niyang pagkatapos ng trabaho ay dumiretso siya sa bahay. Pero nang ipakita ng mga pulis ang CCTV footage at ang lokasyon ng kanyang cellphone, nagsimula siyang malito sa kanyang mga sagot. Makalipas ang 3 araw, naglabas ng malaking anunsyo ang pulisya. Sinabi nilang 7 tao ang sangkot sa pagpatay kay Veronica Sarmiento, kabilang sa mga unang inaresto si Adrian Mansot. Kasama rin ang gym staff na si Renz Bautista. Kasama sa mga nakamotor na humarang ay sina Jomar Villanueva, Brian Pascual, Crispin Alonso at Elmer Soriano. Nabilang ninyo ba mga kaibigan? Ang mga suspect na sinabi ko, 7 ang sinabi ng mga pulis, kaya kulang pa ng isa. At alam nyo ba kung sino yon? Ito ay walang iba kundi si Kiara Sarmiento, ang mismong anak ni Veronica. Ngayon ay alam na natin kung bakit si Kiara ang may hawak ng manibela ng gabing yon. Ikinagulat ng mga kamag-anak ni Veronica nang maaresto rin si Kiara. Kaya ang tanong nyo ngayon mga kaibigan ay kagaya ng tanong ng mga kamag-anak. Paano nangyari iyon? Ganito mga kaibigan. Noong nagpakasal at nagsama na pala sa iisang bubong, sina Veronica at Adrian, ay ginawa ni Adrian na dahilan ang kanyang gym upang mas madalas niyang makasama si Kiara, ang anak ni Veronica. Dahil noon pa man, bago pa sila ikasal ni Veronica, ay matagal na pala silang tinutuhog na mag-ina ni Adrian at lalo lamang naging komportable ang dalawa sa kanilang lihim na relasyon noong tumira na si Adrian sa kondo. Kasi busy sa negosyo si Veronica. Nag-aaral naman si Nathan kaya palaging wala rin sa bahay. Nag-aaral din naman si Kiara. Ang kaso lang syempre, kapag wala ang pusa ay nagbebembangan na ang mga daga. Sina Kiara at Adrian dahil sila raw ang tunay na nagmamahalan ayon sa sinabi ni Kiara. Ibig lang sabihin nito na 2 kipay ang binabayo ni Adrian sa loob ng isang bahay. At ang masaklap, mag-ina ang mga ito. Hindi ito agad nalaman o napansin ni Veronica. Hindi niya inisip na may kakaiba ng mangyayari sa pagitan ng anak niyang dalaga at ng pinagkakatiwalaan niyang lalaki na mabait kuno. At ang naging pagkakamali niya lang siguro ay hindi siya naniwala na tama ang payo ng mga kamag-anak niya noon. At noong tumayo na nga ang gym, ay mas naging malaya na sina Kiara at Adrian dahil may kuwarto doon na pwede na silang magsarili kahit maghapon. Dahil ang alam ni Veronica ay nasa trabaho lang si Adrian at nasa eskwelahan naman si Kiara. Walang kamalay-malay si Veronica na iba na pala ang binubuhat ni Adrian. Ang anak niya ang binubuhat nito at ipinapatong sa kama na gustong-gusto naman ni Kiara. Ayon sa investigasyon, naging magkasintahan nga ang dalawa. Pero nang malaman ito ni Veronica, agad niyang kinausap ang kanyang anak. Ipinaliwanag niya ang mali sa kanilang ginagawa. Dito na-realize ni Veronica na hindi siya totoong minahal ni Adrian at ginamit lang ang pera nito para sa kapritsyo o lifestyle niya. Kaya sinabi niya kay Kiara na ganoon din daw ang plano ni Adrian sa kanya. Iiwanan din siya kapag nakuha na niya ang pera at mga ari-arian ng kanilang pamilya. Pero hindi nakinig si Kiara sa kanyang ina. Hindi niya tinanggap ang mga sinabi nito. Parang na-brainwash na siya ni Adrian sa mga panahong iyon. Bata pa kasi siya. Kung tutuusin ay 19 years old lang siya. Dahil dito, pinalayas ni Veronica si Adrian sa kanilang bahay. Kasabay nito, itinigil din niya ang pagbibigay ng malaking halaga ng pera kay Adrian. Hindi na rin niya binigyan ng dating allowance si Kiara. Pagkatapos nito, umalis si Kiara sa bahay. Sumama siya kay Adrian at nagsimula silang magsamang tumira sa isang hotel.
Habang magkasama sila roon, nagsimula silang gumawa ng plano. Ang plano ay kung paano nila makukuha ang lahat ng ari-arian ni Veronica. Kalaunan, nalaman ni Adrian na kapag umabot sa tamang edad ang anak na lalaki ni Veronica na si Nathan, ay mapupunta rito ang malaking bahagi ng mga ari-arian, hindi kay Kiara. Nagbago ang kanilang plano. Napagdesisyonan nilang alisin muna si Veronica. Kapag wala na siya, mas madali nilang makokontrol ang kanyang mga ari-arian sa pamamagitan ni Kiara na nasa tamang edad na. Pagkatapos nito, balak din nilang iligpit si Nathan, ang anak na lalaki o nakababatang kapatid ni Kiara. Sa ganoong paraan, wala nang ibang hahati sa mga ari-arian ni Kiara. Plano rin nilang magpakasal sa hinaharap at mamuhay gamit ang mga ari-ariang iyon. At oo, naisagawa nila ang unang plano. Pero dito pa lang ay timbog na sila dahil nahuli sila ng mga pulis bago pa mangyari ang iba pa nilang mga balak, lalong-lalo na ang kay Nathan. Naaresto sina Adrian Mansot, Kiara at ang iba pa nilang mga kasabwat. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ng pulisya, isinampa laban kina Adrian Mansot, Kiara Sarmiento at sa kanilang mga kasabwat ang kasong murder dahil sa pagkamatay ni Veronica Sarmiento. At kalaunan ay nakulong na nga sila. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang ugat ng lahat ay ang pera, mga ari-arian at ang relasyon sa pagitan ni Adrian at ng anak ni Veronica. Tingnan nyo na lang ang aral sa Biblia, mga kaibigan, ang lesson sa kasong ito dahil sinasabi sa aklat na, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan,